Isa sa pinakamaganda sa aming baryo si Loisa. Nasa elementarya ako nang siya ay nagpakasal sa solong anak ng mayamang negosyante. May-ari sila ng isang malaking kainan sa may bayan na kalaunan ay binigay na kina Loisa at sa anak nilang si Ramon. Araw-araw ay punong-puno iyon ng parokyano dahil na rin sa sarap ng lutuin nila. Biniyayaan din sila ng isang supling kaya't kailangang huminto pansamantala ni Loisa sa pagtatrabaho sa kainan at pagtuunan ng pansin ang kanilang baby. Lingid sa kaalaman ni Loisa ay hindi marunong sa negosyo ang asawa niya. Kalaunan na ibinenta nito ang kainan nang hindi nalalaman ni Loisa. Nang malaman niya ito, nagdamdam siya ng husto at ito ang naging mitya upang madalas silang mag-away. Palagi na lamang silang nagsusumbatang mag-asawa patungkol sa pagbenta ng negosyo nila nang hindi niya nalalaman. Sa hindi naman malaman na dahilan, napabalita na lamang na nawawala si Ramon. Sinabi ni Loisa sa mga kapitbahay na iniwan na sila nito kapalit ng isang babae at tinangay pa ang kanilang anak. Naawa ang mga kapitbahay kay Loisa. Kahit ang pamilya ng lalaki ay walang mukhang maihaharap sa dalaga. Bukod kasi sa ibinenta na ang pinakaiingat-ingatang negosyo ay iniwan pa siya nito kapalit ang ibang babae. Matapos ang balitang iyon, lumipad na papuntang ibang bansa ang mga magulang ni Ramon para doon na manirahan dahil sa kahihiyang dulot na ginawa ng kanilang anak. Nagkaroon si Loisa ng iba't ibang karelasyon sa maraming lalaki. Marahil na rin ay dahil sa pag-iwan na ginawa sa kanya ng kanyang dating asawa. Pero kahit ganoon, dumating din ang panahon na nakilala niya si Alan, isang piloto. Nagdesisyon silang magsamang dalawa sa iisang bubong at dahil kasal pa siya kay Ramon ay imposible ang gusto niya na muling maikasal. Nang mga panahong iyon, naisip na lamang ni Loisa na magpakalat ng bagong tsismis tungkol sa dating asawa. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang pagkamatay ni Ramon nang dahil daw sa isang aksidente at hindi rin mahagilap ang bangkay nito. Doon ay nagtagumpay sa pagpapakalat ng balitang ito si Loisa. Nakumbinsi niya ang kanilang barangay na tumistigo na talagang namatay na nga ang kanyang dating asawa pati na rin ang kanyang mga magulang. Sa katunayan pa nga'y binigyan pa siya ng sertipikasyon na talagang pumanaw na nga ang kanyang asawa. Isang linggo lamang ang lumipas at nagpakasal silang dalawa ni Alan. Binawi rin niya ang restaurant na dating binenta ng kanyang asawang si Ramon sa tulong na rin ni Alan. Ngunit hindi lingid sa kaalaman ni Loisa na sadyang mahilig sa babae ang asawa. Mapapansing napupuno ng mga kababaihan ng kanilang kainan sa tuwing uuwi si Alan at bibisita doon. Alam niyang hindi lalaon ay mahuhumaling ang asawa din niya sa ibang babae. Hindi na makapapayag pa si Loisa na muli ay iiwanan siya ng asawa. Noong mga panahong nararamdaman na niya na may iba ng kalaguyo ang kasalukuyang asawa, nilagyan niya ng laso ng pagkain ito at pinanood pa nga niya kung paanong unti-unti itong namatay. Tila wala namang nakapansin na nawawala si Alan dahil na rin siguro sa piloto at madalas ngang mawala ng matagal. Kung titigil naman siya sa kanilang lugar ay sandali lamang at wala rin talagang nakakakilala sa kanya doon ng lubos. Hanggang sa nagkaroon muli si Loisa ng relasyon sa iba't ibang lalaki. Isa rito ang isang lalaking may asawa na. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon na pilit na itinago sa asawa ng lalaki. Ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam ng pagsisisi ang lalaki.
Nakipagkita siya kay Loisa sa huling pagkakataon para makipaghiwalay dito ng formal. Alam na ni Loisa ang binabalak ng lalaki at muli ay hindi siya papayag ng ganun-ganun na lamang na iiwan nito. Kaya nang gabing iyon, hindi na nakauwi pa ang lalaki. Agad nag-alala ang asawa ng lalaki at dumulog na sa pulisya. Unang pumunta ang mga pulis sa bahay ni Loisa at nagtanong. Inamin naman ni Loisa na nagkaroon sila ng relasyon pero hindi niya alam na kasal ang lalaki. At dahil sa kulang ang ebidensya ng mga pulis, wala silang magawa kundi itigil ang kaso. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento nila. Hindi rin makapapayag ang asawa ng lalaki na mapunta na lamang sa wala ang kaso tungkol sa pagkawala din ng kanyang asawa. Nagtanong siya sa mga bahay-bahay at natuklasan ang mga kaso ng dating asawa nito. Si Ramon na sumama raw sa ibang babae kasama ang kanilang anak at nang matapos ay bigla na lamang namatay at si Alan na misteryoso na lamang ding hindi umuwi sa kanilang bahay. Lumawak pa ang pagsasaliksik niya hanggang sa napag-alaman niyang may 12 lalaki pa ang nawawala na nagkaroon ng maiikling relasyon kay Loisa. Karamihan pa nga sa kanila ay mga turista na bumibisita ng panandalian lamang sa kanilang kainan kaya't walang nakapapansin sa kanilang pagkawala. Dinala niya ang kanyang nalaman sa pulisya at agad nilang sinaliksik ang bahay ni Loisa. Natulala na lamang sila sa kanilang nadiskubre at nakita. Isang malaking koleksyon ng mga kabaong na nakahanay sa isang kwarto ng bahay nila Loisa. 35 kabaong ang nasa loob kasama ng isang maliit na pinaniniwalaang ang kanilang anak ni Ramon. Sinabi niyang hindi niya kayang mawala sa kanyang piling ang mga lalaking mahal niya kaya't kung paano o plano siyang iwan ng mga ito ay nilalaso niya na lamang at inilalagay sa kabaong. Madalas pagkagaling sa kainan ay pupunta siya sa kwartong iyon para pangmasdan ang kanyang koleksyon ng mga bangkay at mga kabaong. Patunay ito ng kanyang kagandahan at kung ilang lalaki ang nahumaling na sa kanya. Bawat kabaong pangay may pangalan at petsa kung kailan niya ito nakilala at kung kailan niya ito pinatay. Palatandaan na ang kabaong ay ginagawa na sa oras na makilala din niya ang lalaki. Agad ikinulong si Loisa at nahatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Lumipas din ng 2 taon sa loob ng kulungan at may report na nagsasabing nawawala si Loisa. Napaka-misteryoso daw ang kaganapang iyon. Walang makapagsabi kung saan ito nagtungo at tanging isang piraso na lamang ng daliri sa loob ng selda niya ang nakita at pinaniniwalaang kay Loisa. Ang huli lang na nabalitaan ng mga preso tungkol kay Loisa ay nagkaroon ito ng relasyon sa isang pulis na nakadistino doon. Wala naman ding nagreklamo tungkol sa kanyang pagkawala. Wala naman na siyang pamilya na maghahanap sa kanya dahil nga pinatay na rin niya ang mga ito. Ngunit may isang pulis na natatandaan na noong gabing mawala si Loisa na parang bula ay nakita niya ang kanyang makasamahang pulis na nag-iinuman at nagtatawanan. Ang di umano'y narinig niya sa isang pulis ay, "Anak na, kaya pala maraming nahumaling na lalaki dito. Masarap pala talaga. Hindi na kailangan ng pampalasa, boy. Nanunuot ang lasa hanggang sa buto niya." At sabay-sabay na nagtawanan ang mga pulis na naruroon.
Puno ang lugar ng mga taong nakasuot ng damit na kulay itim. Maski ang payong na dala na nagsisilbing pananggalang nila sa manakanakang pagpatak ng ulan ay kulay itim din. Tanging ang abito lamang na suot ng pari ang naiiba habang nakaharap iyon sa kabaong at binabasbasan iyon ng banal na tubig. Matapos ang maikling dasal na inusal ng pari ay humarap siya sa dalawang babae na nakaupo sa may harapang parte at iniabot ang pambendisyon. Naghalo na ang tunog ng pagngangawa ng mga tao sa paligid, pati na rin ang nakakakilabot na pag-iyak ng hangin. Si Erica naman ay nakatayo lamang sa harapan ng kabaong ng kanyang ina. Blanko ang kanyang muka at walang pinakitang emosyon. Samantalang ang kapatid naman niyang si Jem ay yakap-yakap pa ang kabaong ng kanilang ina. Nang akmang ibababa na sana at ililibing na ng tuluyan ang bangkay ng kanilang ina, pinigilan at pinakiusapan pa ni Jem ang tauhan ng sementeryo. Nakahalukip-kip naman si Erica habang minamasdan ng kapatid sa pagtangis. Nang makita ni Erica na hindi na natutuwa ang mga tauhan ng sementeryo dahil medyo nagtatagal na ang kanilang trabaho, ay pinilit na lamang niyang ilayo ang kapatid sa kabaong ng kanilang ina at upang tuluyan na nga itong maibaba sa libingan. Hinawakan niya ito sa dalawang balikat at sinubukang pakalmahin. Yumakap ito sa kanya na parang nanghihingi ng lakas sa kanyang kapatid. Sa totoo lamang ay mas bata si Erica kumpara kay Jem, ngunit hindi gaya ni Jem, hindi siya naging ganoong kalambing sa kanyang ina. Hindi naman sa hindi niya mahal ang kanyang ina, hindi lang niya siguro alam kung paano magpakita ng tamang emosyon. Habang unti-unting ibinababa ang kabaong ng kanilang ina, ay isa-isa nang nagsilapitan ang mga nakikiramay upang maghagis ng bulaklak sa hukay. Agad na rin silang nagsialisan matapos makapagpaalam sa magkapatid. Hanggang dumating na sa punto, ang malalapit na kamag-anak na lamang ang natitirang naroroon. Nanatili sina Jem at Erica hanggang sa huling sandali na matabunan na ng lupa ang hukay. Nilapitan pa nilang dalawa ng huling beses ang lugar na iyon. Si Jem ay umupo pa para hawakan ng lupa sabay magpaalam, samantalang si Erica naman ay sinulyapan na lamang ang lugar na iyon saka umalis. Papaalis na sana sila nang masulyapan ni Erica ang isang makisig na lalaki na nakatanaw sa kanilang direksyon. Malinis ang pagkakaayos ng buhok nito na nakahawi sa isang direksyon. Nakasuot ito ng salamin na nakasalalay sa matangos nitong ilong. Parang noon lamang siya nakakita ng ganoong kakisig na lalaki. Pinauna na ni Erica ang kapatid na si Jem na umuwi sa bahay at sinabi niyang may kailangan pa siyang gawin. Sumabay na lamang si Jem sa kanilang mga tiyahin sa pag-uwi at baka may mga bisita pang naroroon. Nakakahiya naman kung hindi nila e-estimahin ng mga ito. Si Erica naman ay tinungo ang lalaking kanina pa nakatingin sa kanilang lugar. Nakasandal pa nga ito sa puno habang hinahangin-hangin pa ang suot nitong coat na kulay itim. "Excuse me, kilala mo ba si Mama?" Pambungad na tanong ni Erica. Napansin itong basa na ang buhok nito dahil wala itong dalang payong at sumukob lamang sa mayabong na puno. Tipid niyang sagot. "Medyo." "Ganun ba? Parang ngayon lang kasi kita nakita eh." "Ikaw rin naman. Ngayon ko lamang nakita." Ilang saglit pa'y nagdesisyong magpaalam ang lalaki. Ayaw niya na raw hintayin na lumakas pa ang buhos ng ulan at baka lalo siyang hindi makauwi o kaya na may magkasakit. Pinagmasdan lamang ni Erica habang papalayo na ang lalaki. Ngayon lamang nangyari na may isang lalaki na nakakuha ng kanyang interes. Malayo na ito
nang bigla niyang naisip na nalimutan niyang kunin ng numero o kahit na ang pangalan lamang ng lalaking kausap niya. Nanghihinayang tuloy siya sa pagkakataon na makadaupang palad ang lalaking iyon. Umuwi tuloy siyang sising-sisi na baka iyon na ang huling beses na makikita niya ang misteryosong lalaki. Pag-uwi niya, nadatnan pa niya sa kanilang bahay ang ilang mga tiyahin pati na rin si Jem na hindi pa rin maipinta ang muka dahil sa labis na pangungulila. Pero hindi na mahalaga ngayon ang pagkawala ng magulang para sa kanya. Ang mahalaga na ngayon makilala niya ang misteryosong lalaking bigla na lamang dumating at sumulpot sa libing ng kanilang ina. Inusisa niya tuloy ang kanyang mga tiyahin sa pag-asang makikilala nito ang lalaking nakiramay kanina. Tia Elena, napansin niyo ba yung lalaking nakipaglibing kanina? Isa siya sa mga natira sa mga nakipaglibing eh. Bali matangkad siya, maayos yung buhok na parang isang modelo, matangos yung ilong tapos nakasalamin. Lahat ay nakikinig sa tanong na iyon. Hanggang sa pagbaling ni Tia Elena niya'y, wala naman kaming napansin eh. Kayo ba? Tanong niya sa ibang naroroon. Wala rin kaming napansin, sabi nila. Ilang linggo ang lumipas at hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Erica ang tungkol sa lalaking iyon. Andoon yung alab at ang kanyang matinding pagnanais na sana'y muli niya itong makita. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang kalakas ang epekto nito sa kanya. Madalas siyang napapatulala na lamang at sa gabi naman ay hirap siyang makatulog ng dahil sa kaiisip. Kailangan niya talaga ito makausap muli dahil kung hindi, pakiramdam niya'y mababaliw na siya. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay sa pag-asang mawawala ang pananabik niya na makita ang misteryosong lalaki. Ngunit wala pa rin iyong epekto. Hanggang sa naisipan niyang kausapin ang kanyang kapatid na si Jem tungkol sa bumabagabag sa kanyang isipan. Eksaktong nasa sala silang dalawa at nagbabasa ng libro ang ate niyang si Jem. Ate, nakaranas ka na ba na may nakilala kang isang tao tas hindi na siya mawala sa isip mo? Bahagyang napatigil si Jem sa pagbabasa ng kanyang libro at kinausap ang kapatid. Ngayon lamang kasi ito nagbukas ng ganitong issue sa kanya at nasisiyahan naman siya sa kabilang banda. Marahil kagaya niya ay nangungulila rin ito sa kanilang ina. Si Mama, hanggang ngayon nga hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Nagsisimula pa lamang siyang magkwento pero nangingilid na ang kanyang mga luha. Hindi ganoon. Yung parang hindi mo siya kilala at minsan mo lang siyang nakita. Tungkol na naman ba ito dun sa lalaking tinatanong mo kina Tia matapos yung libing? Malay mo, makabangga ang balikat mo siya diyan kapag naglalakad ng minsan. O di kaya hintayin mo na lamang ang susunod na libing sa pamilya natin at baka makipaglibing ulit yun. May halong biro ang tugon na iyon ng kanyang ate. Pero ginawa niya lamang iyon upang mawaglit kahit sandali ang sakit sa pag-iisip sa kanyang ina. Matapos iyon ay bumalik na siya sa pagbabasa ng libro. Si Erica naman ay nanatiling tahimik at tila ba malalim ang iniisip. Isang buwan matapos ang libing ng ina ni Erica ay muli siyang nasa sementeryo pero sa pagkakataong ito'y para ihatid sa huling hantungan ang kanyang ate na si Jem. Na-depress daw ito at kinitil ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Hindi raw kasi nito kinaya ang pangungulila at ang pagkamatay ng kanilang ina.
Pinagtabi nila ang puntod ng mag-ina para kahit daw sa kabilang buhay ay hindi maghihiwalay ang dalawa. Maya-maya pa'y matapos matabunan ang hukay na pinagbaunan sa labi ni Jem, may nakitang muli si Erica na napakapamilyar na muka. Naroon muli ang lalaking nakipaglibing sa kanyang ina at mukhang nakikiramay ito sa pagkamatay ng kanyang ate. Agad niya itong nilapitan at ayaw niya nang palagpasin ang pagkakataong iyon. Nakikiramay ka ulit? Ako nga pala si Erica. Last time na nakita kita hindi ko man lang nakuha yung pangalan mo. Hindi rin ako nakapagpasalamat tuloy. Kumpara sa reaksyon ng isang namatayan, ay walang bakas ng pagdadalamhati kay Erica at mababakas sa tono na punong-puno pa nga ng kasiyahan si Erica sa pagbanggit ng mga salitang yun. Steven nga pala, pasensya na't hindi na rin ako nakapagpakilala noon. Nagkataon kasi nagmamadali na rin ako eh. Wala yun, ikaw naman talaga, oo. Buti nga nandito ka ulit eh. Alam mo, na-realize ko, tama nga talaga si ate. Makikita ulit kita sa oras na may inilibing muli sa amin. Buti na lang talaga sinunod ko yung sabi ni ate.